Mga kwento ni Felmo. Aray ko po, sandali lang, wag sa tenga po lola. Bakit niyo po ako inutusang lapitan, ni delikado naman po pala? Ang sabi naman ng kanyang lola. Protektado si Andres at maliban pa dyan ay hindi din naman siya sasaktan ng nilalang. Kaya naging kumpiyansa ang lola. Hindi umano nananakit ang undin sa mga taong walang atraso sa kanya. Pero kapag inunahan ng pananakit, 100 beses ang lupit ng pagganti nito. Huwag ka mag-asta na matapang, kahit sa likod naman nito'y natatakot ka, ha? Nagpapasikat ka lang sa akin eh. O, nakikita mo? Tumitirik na yung mga mata, oh. Oy, tingnan mo kasi. Saan ka ba nakatingin, ha? Ay, bitawan mo yung sayak at mapupunit. Kumakawala ang mga sandaling yun si Andres at nakatingin sa may likod. May nararamdaman ng bata na tila may biglang humawak sa kanyang paa noon. Kaagad niyang sinabi sa lola ito. Kung kaya naman naging alisto ang lola. Sinipat nito ang likuran nita at ganoon na lamang ang pagkagulat ni Lola Fe. Dahil may isa pa umanong undin nun. Galit na galit ito. Nakadapa sa may damuhan na parabang susunggaban sila. Kaagad sinabihan ni Lola Fe ang bata na pumasok sa loob ng bahay. Pero hindi umalis itong si Andres. Sa takot na baka may iba pa bukod sa nakikita nila. Tinulak pa ito ng matanda pero hindi talaga umaalis yon. Nang mga sandaling yun ay nakasilip sa bintana ang mag-asawang sina Amir at Dalia. Makikita sa mukha nito ang pagtataka. Nag-uusap at sinabi pa ni Amir kung bakit umano parang natataranta sina Andres at Manang Fe. Nagkibit balikat lamang si Dalia. Hanggang sa nagulat ang dalawa nang bigla na lang may kumalabog sa dingding. Bandang harapan ito at nabati ang atensyon ng Lola Fe. Napabitaw ito ng mabigat na salita at sinabing hindi lang nag-iisang undin na rumisponde. Pwedeng higit ito sa 5. At sa kanilang dalawa ni Lola Fe at Andres nakatuon ang atensyon ng mga undin na yon. Kung kaya noon ay pinili ng matanda na lumayo sila sa lugar. Nang sa ganon ay hindi madamay ang pamilya nila Amir. Nagmungkahi si Lola Fe na sumunod sa kanya ang paslit. Para umanong butiki ang bata sa tindi ng pagkakakapit nito sa kanyang lola. Hindi bumibitaw si Andres. Hanggang sa makarating sila sa malayo. Nakikita ni Andres na may sumusunod sa kanila. Kagad niyang sinabi ito sa lola at, natural, may susunod talaga. Tayo na yung punteriya at hindi na si Solen. Maging listo ka, apo, ha? Pero wag mo naman akong hilahin. Kapag napunit tong damit ko'y makakatikim ka talaga dito. Dito sumunod ka dali. Nasa bandang kakauyan na sila noon at sa unahan makikita ng dagat. May mga bahay doon at may mga taong abala sa pagsasaayos ng lambat. Pero mula sa lugar kung saan sila naroroon, natitiyak ni Lola Fe na hindi sila makikita ng mga tao. Anong gagawin natin dito, Lola? Ang hirap naman ng dami makate. Huwag ka na magrereklamo dyan. 3 lang pala. Bakit kaya nagkalat ang mga undin dito? Siguro may pinuno yung mga ito at naninirahan din sa lugar. Wika ng lola niya. Nakikita ni Andres na may umaakit sa puno ng niyog. Tapos may gumagapang sa kanilang kiliran. Mas hinigpitan ni Andres ang pagkakakapit sa kanyang lola. Kahit iniinat ang tenga ng binata dahil sa pagkairita ni Lola Fe. Pero hindi kumakalas ang paslit nun. Ito, isuot mo. Isuot mo. Tsaka bumitaw ka ng bubuyog ka. Sabi ng kanyang lola. Inabot nito sa bata ang kwintas na may bilog na bato. Ito yung batong nakawilihan ng bata nun. Nang ilatag lahat ni Lola Fe ang mga gamit sa kanilang sahig nun. Nagtanong pa ang paslit kung para saan. Dito ay hindi na nakapagpigil si Lola Fe at kinaltukan ng apo. Isuot mo na lang dahil kapag pinaliwanag ko pa sa'yo ay hindi mo naman maiintindihan. Sinuot ito ng paslit. Sabay bitaw sa kanyang lola. Ang sabi ng matanda kapag nasa kanya daw ang kwintas ay hindi malalapitan si Andres ng mga nilalang. Maliban na lang kay Lola Fe. Siya umano ang pupuntiryahin ng undin. Hindi naman nagsalita ang bata.
Nakataon lamang ang atensyon nito sa nakabungad na mga nilalang na yon. Hanggang sa kinumpas ni Lola Fe ang mga kamay. Tapos ay nagdasal ito. Maya-maya ay nilapitan ng matanda isa-isa ang mga nilalang na yon. Parang biik umano ang mga ito na naipit. Umaatras pero nakikita ni Andres na parabang nanghihina. Patuloy lamang sa pagsambit ng mga dasal ng matanda. Segundo lang ang namagitan ay bigla na lang may kumalabog. Pagsipat doon ng bata kung ano, nakita niya yung isang undin. Parang nalaglag mula sa puno ng niyog. Hindi na ito gumagalaw at lumapit pa si Andres na naging kampante ng bata. Nakatiri kumano ang mga mata nito habang bumubula ang bibig nun. Samantala, paglingon niya naman sa Lola Fe, nakita niyang nakadampi ang kamay ng matanda sa isa pang nilalang. Hindi na din gumagalaw at yung isa na may distansya, parang kandilang nakatayo at halatang gulat na gulat. Maya-maya lang ay natumba na lang ang mga ito ng kusa. Dito na nagmungkahi si Lola Fe na lisanin na nilang lugar. Babalik sila sa bahay nila Amir at susuriin ang kalagayan ni Solen. Nang iwan kasi nila ito, hinang-hina ang katawan. Bagamat alam niyang ligtas na pero maaaring sumuko ang sistema ng katawan ng dalagita. Ganun lang yun, La. Ganun lang kadali yun. Pwede naman natin palang patayin yung mga undin, di ba? Undin po ba? Doon na lang sana sa bahay nila Tio Amir. Ang kati dito eh. Hindi mo alam ang ugali ng mga undin na po. Tayo ang punteriya pero malaki ang posibilidad na madamay ang pamilya nila Amir. May nakakamandag na laso ng mga undin. Masahol pa sa pinakamakamandag na ahas. Sa pamamagitan lamang ng dura, kakalat na lang sa hangin ang lason. Dagdag pa ng lola niya. Dumura na ang mga undin kanina pero dahil sa ginawa niyang poder, bumalik sa mga undin ang sariling lason. Doon kagad napaisip si Andres na pwedeng tama ang kanyang lola. Nakita niya kasing pumubula ang bibig ng undin na malapit sa puno ng niyog. Halatang lalason ito. Kaya pala, pero paano niyo po ginawa yung puder La? Kapag sinabi ko ba sa'yo maniniwala ka? Bueno, maraming klase ng puder. Orasyon ito apo at ang ginamit kong puder, tagaliwas. Oh, sabi ko na isisimangot na naman yung mukha mong bubuyog ka. Ang tagaliwas, bako dito sa katawan mo o proteksyon. Pagpapaliwanag ng Lola Fe. Sa pagtuloy na pagsasalaysay ng matanda ay hinalimbawa daw nito na binaril si Andres tapos may karga ang kanyang katawan na puder na tagaliwas. Ang bala o mano ng baril ay hindi tatama sa kanya. Salip sa ibang direksyon. Pero kapag hinaluan ng iba't ibang orasyon, lalo ang kombinasyon ng 5 kataga. Babalik sa kung sinong bumaril ang bala. Yun ang nangyari kanina sa mga undin. Natural na espiritual na pakikipaglaban. Hindi gamit ang pisikal. May naiintindihan ka ba? Oh, kita mo na. Kahit siguro 20% sa paliwanag ko ay wala kang nakuha. Malalaman mo lamang lahat apo kapag naging bihasa ka na. Oh, sige na. Lakad na at huwag kukupad-kupad para kang inaantok. Mungkahi ng matanda nun. Nang makarating sila sa bahay, nakahiga pa din si Solen. Yung binhi ay naroroon pa rin sa may sahig. Hindi ito ginagalaw na mag-asawa. Nagmungkahi ang matanda na bigyan umano siya ng malaking garapon. Isisilid niya umano ang binhi at lalagayan ng mga iba't ibang klase ng lana. Magsisilbi umano itong proteksyon sa bahay nilang pamilya. Kung may undin ay hindi na magtatangka na manghimasok nun. Dahil matatakot ang mga ito sa oras na maramdaman ang binhing galing sa kanila na nasa loob ng bahay. Lalo't hinaluan pa ng sangkaterbang orasyon at lanang pangontra. Hindi mo na umuwi ang maglola. Buong magdamag silang nasa bahay, nagbabantay lamang sa kalagayan ni Solen. Kinaumagahan ni naging maaliwalas na mukha ng dalagitang ito. Nakakagawa na rin ito ng magsalita na parang walang dinadaing. Tapos nakakaupo na ng maayos nun. Bagamat hindi nakakatayo at hindi pa nakakalakad, ilang araw lang ay tuluyan na umanong gagaling ang dalagita
Buong pasasalamat noon nila Amir at Dahlia. Inabutan pa ng perang matanda. Kaso ang sabi nito ay hindi niya kailangan ng salapi. Walang kapalit lahat ng pagtulong niya. Hindi naman kailan na ganun talaga magiging reaksyon ng matanda nun. Dahil kailanman na hindi ito tumatanggap ng pera sa sino mang naging pasyente niya. Maraming pera sa bangko si Lola eh. Hindi niya po kailangan yan pero hindi naman ako nakakakain ng masarap. Minsan lang. Biglang singit ni Andres habang kinakausap na mag-asawang Lola Fe. Hoy, kung ano-ano yung sinasabi mo dyan Ang hindi mo alam kung bakit kita ginaganyan. Sarap mong tirising bubuyog ka. Sumasabat ka sa usapan ng nakakatanda. Pagpasensya niya na yung apo ko. Ganyan talaga yan, sobrang pilyo. Pero siya lang yung bagay na nakapagpapasaya sa akin. Anong bagay, Lola? Tao ako, hindi bagay. Kung bagay, laruan yan. Kaya pala lagi mo akong pinagkakatuan kasi bagay ang tingin mo sa akin. Napatawa ng wala sa oras sa mag-asawa. Ultimo nga anak nilang si Solen ay ganun din. Halata sa mukha naman ng matanda na nagpipigil lamang ito. Pinandidilata ng mga mata si Andres. Napagpasya nilang umuwi ng araw na yon. Dala ng matanda ang saya kahit sobrang pagod. Samantalang si Andres naman ay nag-aya na sa lola na bumili ng laruan nang mapadaan sila sa merkado. Hindi naman ito tinanggihan ng kanyang lola. Nang mga sandaling ito ay tuwang-tuwa naman ang bata. Pero napansin niya sa kanyang lola na parang napakatahimik nito. Matapos may ang bayad sa laruang nabili, naglakad si Lola Fe patungo sa likod ng tindahan. Hinayaan lamang ito ni Andres sa inaakalang baka iihi lamang ang lola. Pero matagal umanong bumalik. Kung kaya naman sinuri ng paslit kung anong ginagawa. Hanggang sa nakita niya na nakatayo sa likod ng tindahan at nakatingin ito sa malayo. Pagsipat ni Andres kung ano ang tinatanaw, nakita niya ang tumpok ng mga tao na para bang mga nagsusugal. Pero nagtataka si Andres kung bakit sobrang sama ng itsura ng kanyang lola. La, may problema po ba? Hindi nagsalita ang lola niya. Mga 2 minuto, naglakad ang matanda patungo doon sa lugar. Wala namang nagawa si Andres kung hindi ang sumunod na lang. Pero habang nangyayari yon, napapansin niyang nagbubukas-sara ang kamay ng lola. Pagkatapos ay pitik ito ng pitik at hindi niya alam kung bakit. Yun pa lamang ang unang beses niyang makita ang matanda sa ganong kinikilos. Maliban pa dyan, ay hindi pa rin kumikibo si Lola Fe. Hinihila niya ang saya nito pero bigla na lamang siyang tinapik ng matanda. Tinamaan pa sa mukha si Andres. Malakas yon kung kaya napasimangot ang mukha nito. Aray! Aray naman, Lola! Ba't niyo naman ako sinampal? Nakakaano na? Nakakabanas! Tingnan mo, ayaw pa kumibo, La! Patuloy lamang sa paglalakad ng matanda. Hindi pinapansin si Andres. Pero hindi ito naging dahilan para itigil ng bata ang pagbuntot dito. Hanggang sa ilang distansya lamang, ito na yung tumpok ng mga tao nun. Rinig pa ni Andres ang pagkalansing ng bariya. Halatang karakrus ang pinagsusugalan ng mga ito. Huminto ang lola, pero ganun pa rin at napakatahimik. Hindi na sumabat pa si Andres sa takot na sampalin ulit siya ng matanda. Tiningnan niya na lamang yung mga tao. Hanggang sa isa sa mga ito ang humarap sa kanila. Parang gulat na gulat habang nakatingin sa maglola nun. Hindi alam ng bata kung bakit. Pero matapos noon ay mabilis na umalis yung lalaking ito. Sinundan naman ang tingin niyo ni Andres. Hanggang sa nakita niyang nagtungo sa 3 tao sa may unahan. Nag-uusap at nakatingin sa kanila. Maya-maya pa, isa sa mga ito ay tila ba nagalit. Umaakma ng pag-abante ng lakad, pero pinigilan ng kasama. Hanggang sa nagsialisa ng mga ito. Pero habang papalayo ay panay sipat sa maglola. Tara na, apo. Hoy, tara na sabi.
Ano ka ba? Wika ng lola niya. Sabay dakma sa balikat ng paslit at inat ng buhok sa sentido. Hindi naman magkamayo sa pagpupumiglas ang bata at wika nito ng, Aray, Lola, kanina ka pa. Ang hapdi naman. Kanina hindi mo ako pinapansin tapos bigla lang akong sinampal. Ngayon naman pinansin mo ako pero ganun pa rin eh. Sinaktan mo ulit. Saan ba ako lulugar, Lola? Hindi kita sinampala. Wala akong naalala. Kulit mo. Sabi ng taranat nakatulala ka pa rin doon. Taranat, huwag kang yayaka-yaka dyan. Dito napatanong si Andres kung ano daw ang sadya nila sa lugar. Sunod lamang kasi siya ng sunod. Para umano siyang langaw na kung saan mabaho ay doon din patungo nun. Mabaho ako? Ang dulas mo magsalita, Andres. Kung hindi lang kita apoy, nako. Ganito yan, apo. Makinig ka. Nagtungo ako doon para masiguro kung hindi ba ako nagkakamali sa nararamdaman ko. Nakita mo yung taong biglang umalis, di ba? Tumingin sa akin yon. Gusto mo ng paliwanag tapos ang layo ng mga mata mo. Tingnan niyo po, Lao. Yung mga taong naroon sa sugalan nasa kanto na. Tapos di ba may kasama siya? Nadagdagan pa. Nakatingin po lahat sila dito. Ano ba meron sa kanila? Natahimik ang matanda sa mga sandaling yon. Totoo ang sinasabi ni Andres. Pero namangha siya sa bata. Paano ba naman kasi? Napakalakas ng pangdama nito. Imposibleng makita kaagad yung mga taong nabanggit samantalang maraming sibilyan sa lugar. Napakatalas umano ng paningin ng bata. Maya-maya hinila niya ng paslit paalis ng lugar. Hanggang sa makarating sila sa kalsada patungo sa kanila. Dito ay ipinaliwanag ni Lola Fe na yung mga taong yon ang salarin sa pagkamatay ng mga magulang ni Andres. Sa maniwala man kayo o sa hindi, matapos lang marinig ng bata ang mga kataga, huminto ito ng lakad at dilat na dilat ang mga mata. Nanggigigil ito. Akmang babalik pa pero pinigilan ng kanyang lola. Bitawan mo ako, La. Papatayin ko sila. Papatayin ko. Mga hayop, walang kasalanan yung mga magulang ko. Pinatay lang ng mga walang awa. Bitawan mo ako, sabi La eh. Kagagatin ko yung kamay mo. Oh, sige, ayan. Binitawan kita. Balikan mo. Balikan mo. Tingin mo hindi ako nasaktan na mawala yung mga magulang mo. Tingin mo naging madali sa akin ang lahat. Kung babalik ka doon, anong gagawin mo? Mapapahamak ka lang. Ako nga na may karunungan ni hindi ko tinangka na gumante. Walang kasiguraduhan. Kapag may nangyari sa akin, may maiiwan. Alam mo ba kung sino ang maiiwan? Ikaw lang mag-isa. Dagdag ng matanda. Matagal na siyang naghahanap ng hustisya. Katunayan ay lumapit pa ito ng makailang beses sa kinauukulan para isiwalat kung sino ang salarin. Yun nga lang ay walang ebidensya nun. Kaya walang nagawa ang matanda, kundi ang tiisin na lamang ang matinding kalungkutan. Pero kapag nagkataon na mag-isa lang daw yung tao kanina, pwede niya umanong patayin yon. Kaso may kasama at ramdam niya may karunungan ng ilan sa mga ito. Total si Andres daw lalaki. Bata pa lang ay nakitaan niya na ng malaking potensyal na magiging malakas sa karunungan. Ito ang gagante kung sakaling bigyan ng pagkakataon. Pero hindi pa sa ngayon dahil hindi pa handa ang bata. Ayon naman kay Andres, lahat ng ipapagawa ng kanyang lola ay susundin niya. Lahat ng mga karunungan ay pag-aaralan niyang mabuti. Kapag may abilidad na siya kagaya ng lola, tutugisin niya ang pumatay sa kanyang mga magulang. Tumangulang ang matanda bilang pagsang-ayon. Nang makarating sila sa bahay, kagad sinabi ni Andres na ibuhos na daw ng lola ang mga kaalamang dapat matutunan. Makikinig si Andres. Tatandaan lahat at gusto niyang mapaaga ang pagiging malakas. Naiintindihan kita, po. Siya, sige. Simulan natin ngayon. Wika ng matanda nun. Pumasok ito ng silid. May kinuhang libro na ani may Biblia.
May nakatali ditong lubid at sobrang luma nun. Ayon sa matanda, ang nakapaloob umano sa aklat ay mga orasyon na siya lang ang nakakabasa at nakakaintindi. Ang sino mang walang karunungan at basbas ay hindi makikita ang mga katagang nasa loob ng aklat na yon. Hindi nagsasalita si Andres sa mga sandaling ito. Nananabik siyang makita kung anong nilalaman ng libro. Hanggang sa inalis ni Lola Fe ang lubid. At pagkabuklat ay nagulat si Andres. Wala ngang laman. Kahit isang letra ay wala. Kinalaykay pa ni Andres ang bawat pahina pero wala talaga. Sige, kalaykayin mo pang bubuyog ka. Hanggang sa magkapunit-punit. Ha? Kasabi ko lang na hindi makikita ng wala pang karunungan eh. Bingi ka ba? Huwag mong apakan yung paa ko. Baho pa ng ulo mo. Ganun po bala? Paano ko makikita la? Ayon sa lola, ipinakita niya lang muna ang aklat dahil may natutuklasan na ang matanda sa bata. Isa na dito ang pagtalab ng kanyang mga tinurong karunungan. Idagdag pa dyan ang suot nitong kwintas na ibinigay niya. Makakatulong umano ito sa pagpapatalas ng isip, pakiramdam at paningin. Pero nagkamali siya dahil hindi pa sapat ang basbas na binigay niya sa bata. Kahit pa man nabuksan na ang ikatlong mata, kailangan pa umanong dumaan si Andres sa mahabang proseso. Magpaganon pa man ay natitiyak ni Lola Fe na kapag naging biyasa na ang paslit, mas malakas pa ito sa kanya ng 10 beses nun. Matapos noon ay ibinigay ni Lola Fe ang aklat sa bata. Sabi pa ni Andres ba't naman daw ibibigay wala naman siyang makikita nun. Dito na tuluyang nagalit ang lola. Kinaltukan ang paslit. Ang sabi ng matanda, kaya niya ipinapaubaya sa apo ang aklat. Dahil si Andres mismo ang tutuklas sa sariling kakayanan. Sa oras na may lumitaw na kataga sa libro, isang indikasyon ito na kumpleto na ang basbas ni Andres noon. Nagtanong ang bata sa mga dapat gawin. Ayon naman sa matandang ito, may ibibigay siyang dasal at sasangbitin ito ni Andres ang loob ng 49 na araw. 6:00 ng gabi, 12:00 ng hating gabi at 3:00 na madaling araw noon. Napakamot ng ulo si Andres. Hindi naman pala ganun kadali ang gagawin. Ayos lang sa 6:00 ng gabi dahil dyan nakakasigurado siyang mapagtutuunan niya na pansin ng kaalaman pero... Gusto mo ng hustisya o hindi? Gusto ko pula. Abay dapat mong sundin ang oras kung kailan ka magdadasal. Huwag kang aasa sa akin. Hindi kita gigisingin sa mga oras na yon. Sanayin mo ang sarili mo at wala akong pakialam kahit apo pa kita. Ang pagkakaroon ng karunungan ay hindi galing sa ibang tao. Nakadepende ito kung gaano kalakas ang interes mo sa sino ang gustong matuto. Nasa sariling pagpapasya natin ito, apo. Kusang loob at buong buo ang puso. Hindi na nagsalita pa si Andres. Iniwan siya ng kanyang lola at dito niya pinag-isipan ng lahat. Lampas 6:00 na. Ang susunod 12:00. Gagampanan ko yung pagdarasal sa mga oras na sinabi mo sa akin la. Matapos makapaghapunan ay kagad nagpahinga ang paslit. Magkahiwalay sila ng silid ng kanyang lola. Ang silid ng bata makikita ang bandang beranda. Samantalang sa matanda naman patungong kusina noon. Sa kalaliman ng gabi, pinakiramdaman lamang ni Lola Fi ang paslit. Malapit na noong 12:00. Hanggang sa maya-maya pa ay narinig na ni Lola Fe ang paglangit-ngit ng sahig noon. Bumangon ang matanda at sumilip sa may sala. Doon ay nakita niya ang bata na nagsisindi ng kandila sa harap ng altar. Napatango ang Lola Fe na mga sandaling ito. Batid niya sa sarili na ginagampanan nga ng apo ang pagdarasal noon. Ang tawag dito, pagdedebosyon. Kagaya ng sinabi ng matanda, nakadepende ito sa tao kung gustong matuto. Dapat ay walang palya ang pagdedebosyon. Dahil sa oras na malaktawan ng pagdarasal o hindi kaya ay hindi magampanan, kailangan umanong umulit sa simula noon.
Ang problema pa dyan kung hindi taos puso. Kahit matapos mo pa ang 49 na araw ay walang silbi ang lahat. Hindi magiging mabisa ang basbas. Ito ang dapat tandaan sa kung sinong gustong matuto ng karunungan. Minamasdan lamang ni Lola Fe ang paslit. Parang matutumba pa ito dahil sa antok. Pero naririnig niya ang pagdarasal at parabang nagsusumamo pa ang pagkabigkas nito. Mabuti naman. Tingnan natin mamayang 3:00. Wika ng matanda. Tumayo ng paslit at bumalik ng silid maya-maya lang. Madaling araw, malapit nang mag 3:00. Pero hindi pa nararamdaman ng Lola Fe na gising si Andres. Sinilip niya ito sa silid. Sobrang himbing ng pagtulog. Ayaw niya namang gisingin ito sa pamamagitan ng pagsambit. Kaya ang ginawa ng Lola Fe, kumuha ito ng takip ng kaldero. Hinagis sa silid ng bata nun. Bigla na lamang bumangon si Andres sa gulat at nang magkaulirat, naalala kaagad ang oras ng pagdarasal. Nagkukumahog pang paslit patungo sa altar at narinig ni Lola Fe na nanghihingi ito ng tawad dahil kamuntikan niya ng mapaltahan. Nagtuloy-tuloy ang isinasagawang pagdidibosyon. Isang hapon, narinig ni Lola Fe ang pagsisisigaw ng paslit. Kasalukuyan noong nalilinis ng matanda sa bulwagan ng bahay. Nagtataka ito at kaagad umakyat ng tahanan nun. Hanggang sa nakita niya si Andres, hawak nito ang aklat na ibinigay niya. Nagmumuni-muni ang paslit na animoy nagbabasa. Paglapit ni Lola Fe, doon niya napansin na nakikita ng apo ang mga kataga sa aklat. Pinigilan niya ito at sinabing huwag ituloy ang pagbabasa. Manghang-mangha ang matanda. Hindi pa tapos ang 49 na araw. Gising na ang espiritual na lakas ng bata nun. Pero hindi dapat basahin ng bata ang ganun-ganun lang. Dahil lahat ng mga kataga ay may karampatang bisa at napakadelikado. Lalong-lalo na ang pahinang binabasa ni Andres. Dapat sinabihan mo ako na nakikita mo na. Nako, may naalala ka bang sinabi ko na basahin mo? Sa oras na masilayan mo na ang mga kataga, di ba wala naman? Di bueno, tapos na ang basbas. Pwede mo nang paganahin yung suot mo. Alam mo ba kung ano yan? Tanong ng matanda. Ang tinutumbok nito ay yung kwintas na ibinigay niya sa paslit nun. Umiling ang bata at sinabing itinatanong niya naman sa lola kung ano ito pero hindi naman umano sumasagot ang tama. Ay naman sa lola, dapat munang magkaroon ng bukas na isip at basbas si Andres. At ngayon ay alam na ng matanda na lihitimong may karunungan si Andres nun. Ipapaliwanag niya ang patungkol sa gamit. Nagmungkahi si Lola Fe na sumunod sa kanya ang apo sa silong ng bahay. Hindi naman nagsalita itong si Andres. Sumunod lamang ito sa lola. At nang makarating sa baba, dito ay may tinuro ang matanda. Isa sa mga haligi ng bahay. Titigan daw ng maigi ni Andres yon. Ginawa naman ito ng bata. Hanggang sa unti-unting rumihistro sa kanyang paningin ang isang nilalang. Tao ang postura, pero hindi ganon kalaki. Parang singlaki niya lang umano ito. At bata pa. Nakabahag, mahaba ang buhok, pero nakausli naman ang patulis na tenga nun. Habang tinitingnan niya ito, saglit na nawala ang nilalang na yon. Nagiging anino tapos nang lumitaw. Nasa kabilang haligi na ng bahay. Hindi naman umano nakakatakot ang itsura. Maamo ito at nakangiti pa sa kanya. Hindi maipagkakaila na ayon sa paslit ay hindi ito tao, kundi isang lamang lupa. Yang kwintas mong suot, mutya ng bukal yan. Galing yan sa kapatid kong yumao na at ibinigay niya sa akin. Kung sino daw ang mapipili kong tagapagmana, ipasa ko daw ang gamit. Sino bang iba kong kapamilya ikaw lang naman bubuyog ka?
Sa pagpapatuloy na pagsasalaysay ng matanda, ang nakikita umanong nilalang ni Andres, ang tawag dito'y lilungan. Isang uri ng nilalang na may ugaling kaparehang-kapareha ng mga duwende. Magaling itong magnakaw, manlinlang, manligaw at marami pang abilidad na kayang gawin. Pero ang pinakakakayanan umano ng lilungan, ang lakas nitong magproteksyon sa kung sino ang pinaglilingkurang tagapangalaga. Ang tagapangalaga daw ng mutya ng bukal, walang iba kundi si Andres. Hindi ko maintindihan la. Nang makuha ng kapatid ko ang mutya ng bukal, may bantay yan. Yan ang lilungan. Sa oras na may bantay ang isang mutya, ang sino mang taong makakakuha nito ay babantayan din ng nilalang. Dumaan ang kapatid ko sa maraming subok bago pa ipagkaloob sa kanya ang suot mo. Kamuntikan pa siyang mamatay. Mabuti na lang at natulungan ko. Hanggang sa nagtagumpay siya. Malakas yan, apo, at natitiyak kong makakasundo mo si Abul. Dagdag pa nito, bagamat lilungan ang gabay pero may pangalan nito, Abul, at ang nagtanyag ng pangalan niya, ang kapatid mismo ni Lola Fe. Matapos makapagpaliwanag ng matanda ay nagmungkahi ito na pwede nang lapitan ni Andres ang gabay. Makakausap niya ito, at katulad ni Andres, pilyo din umano yon. Lapitan po. Baka naman mga gatla. Mabait yung mukha pero tingnan mo ang tulis ng ngipin. Ikaw ang kapares niyan. Ilang araw mula ngayon sasama na siya sa'yo. Palagi ha. Ang maganda dyan ay magiging isa kayong dalawa. Sa ngayon na po masasabi kong kaya mo patayin alinman sa pumatay sa mga magulang mo. Pero kapag nagsasabay-sabay, delikado. Lalo na kapag nagkataon na yung may karunungan na makakalaban mo. Nang marinig ito ng paslit, tumango lamang ito at lumapit doon kay Abul. Nakatitig lamang yun sa paslit. Nakangiti na para bang tuwang-tuwa pa. Abul, hindi ka naman siguro nananakit ano? Ako nga pala si Andres. Ito, poprotektahan mo ako dahil nasa akin to. At higit sa lahat, susundin mo yung pinag-uutos ko ha. Halos maluwas sa kakapigil ng tawa si Lola Fe. Hindi alam ni Andres na sobrang sungit ng gabay. Nakangiti lang tingnan pero sa loob-loob ng nilalang, hindi gusto si Andres noon. Kahit ngayong sariling amo nito dati kapag nagkamali tiyak na makakatikim ng parusa. Sige, utusan mo lang ng utusan, apo. Mamaya kapag nagalit yan huwag kang lalapit sa akin ha. Yabang mo, takot ka naman. Hindi mo pa alam yung totoong ugali na Abul, naku ka. Ako nga hindi niya sinasanto. Ikaw pa kayang bubuyog ka. Hindi umano nakikinig si Andres ng mga sandaling yon. Patuloy lamang ito sa pagbitaw ng mga kataga sa lilungan. Lahat pabor sa kanya. Isama pa dyan na kapag aalis daw si Andres ay dapat sasama sa kanya si Abul. Ang hindi niya alam, kahit na saan pupunta ang paslit, maging sa pagtulog nito, katabi niya lagi ang gabay na yon. Diniktahan niya pa na parang walang muwang. Hanggang sa unti-unting nagsalubong ang kilay ni Abul. Tapos yung ngiti nito napalitan ng pagsimangot. Nanlilisik ang mga mata at unti-unti ding lumapit patungo kay Andres. Umakit naman si Lola Fe ng bahay. May iniwan pa itong kataga. Bahala na daw si Andres sa kung anong gawin ni Abul sa kanya. Napaatras si Andres. Nakaangat ang kamay habang nakabuka ang palad nun. Tika, bakit? Tika, huwag kang lalapit. May masama ba sa sinabi ko? Bungad ng paslit nun. Alam ko yung gagawin ko. At hindi mo na ako kailangan pang sabihan. Gusto mong mamahinga ng maaga? Hindi ibig sabihin na ikaw yung nagmamay-ari ng bato. Basta-basta mo na lamang ako didiktahan na parang isang bata. Tanggalan kita ng dila dyan Biglang wika ng nilalang na ito. Ganun na lamang ang paghingi ng pasensya ni Andres at sinabi pa nitong nagbibiro lamang siya.